Sound check. Magandang umaga po sa bawat isa at atin hong tinatawagan na ng pansin ang mga nag-uukay-ukay na tayo'y magsipasok na at ipa pa natin mga kapatiran na sa labas. So purihin ng Diyos at salamat ho sa mga tumatangkilik sa fundraising ng ating mga young people. Kailangan na kailangan po nila yan. At win-win ho yan. Ano? Bawas na ang kalat at nakatulong pa tayo sa ating mga kabataan. So wag ho kayong mag-alala. Mamaya ho pagkatapos ng ating worship service ay bukas muli ang JCBC Garage Sale. So pwede ho kayo mag-take ng time para ho diyan. Dako ho muna tayo sa ating ilang mga announcements and reminders before our preparation for worship.
Una ho, gusto nating batiin ang magdiriwang ng kaarawan ngayong linggo sa March 21 ay magdiriwang sa Thursday. Magdiriwang ng kaarawan si Limuel Hermia. Diyan ba si Limuel? Si Lim? Nasa po si Limuel? Wala si Limuel. So, advance happy birthday kay Limuel, ang bunso ng nila Brother Michael at si Ate Sally Hermia. Meron pa bang mag-birthday ngayong linggo? Birthday ngayong linggo ng March? Wala na? Okay, so muli ho, advance happy birthday ho kay Lemuel. Ilan hong mga announcements? Sa Saturday ay magkakaroon ng second chance ang Pag-ibig Conference. Ayan, ang Pag-ibig Conference ay mayroong second chance at ito ay gaganapin muli sa San Mateo Baptist Church at ang magiging speaker ho ay si Brother Lloyd Aviva, isa ho sa ating sinusuportahan, missionary sa Thailand at umuwi ho sila ngayon para mag-ayos ng ilang mga papeles nila and he will be the main speaker. So kailangan ho natin para malaman ho natin kung gaano karami yung sasama at ma-prepare din natin yung mga sasakyan. Sa mga sasama sa Saturday, please sign up na doon ho sa likuran yung papel. At pag hindi ho kayo naka-sign up, hindi namin kayo ituturing na sasama. Then therefore, baka mamaya ay maiwan kayo at hindi kayo magkasya sa sasakyan. So kung yung mga sasama ho sa second chance ng Pag-ibig Conference sa Mateo, please sign up ho doon sa papel sa likod. That is very, very important. And then, ilang araw na lamang ho, ayon sa aking kalendaryo, 22 days to go, youth camp na. So muli ho, naka-ramp up ang fundraising ng ating mga young people. And salamat sa Diyos, meron na yung ilang mga kapatiran na nagpahayag na ng kanilang pagnanasa na sumuporta at magbibigay ng ilang mga pinansyal na tulong para sa ating mga young people. So that is very, very good. Muli, gusto ko kayong encourage. Kung sakali man ho na merong kabataan dito sa church na nabe-bless kayo or sa kabuuan ng mga kabataan, Brother Polo, ito, paghati-hatian nila o may particular na young people na gusto nyong suportahan, ay pwede rin naman huyaan, pwede nyo kong lapitan or si Brother Daryl. And then also, sa mga kapatiran na pwede hong tumulong, kayo ay available sa April 8, 9, or 10, or maybe one of those 3 days, ay available ho kayo. Please sign up ho sa atin hong papel dyan sa likod para ho malaman namin yung mga makakatulong sa manpower para ho sa atin hong camp. Okay? So yan ho ay mga napakahalagang bagay. Pag-pray ho natin, pagkatapos ng April, medyo hihinga lang tayo ng konti. And then, sisid ulit sa maraming mga activities ho natin, ang church outing, ang Mother's Day, and then ang ating church anniversary pagdating ng May. So, ayan ho ay punong-puno. So, that's almost every week ng May ay meron ho tayong aktibidad. So, pag-pray natin yan at suportahan ho natin at ipag-imbita po natin. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. Pag-pray ho natin, Lord willing, as stated by Brother Daryl kanina, yung last lesson about homosexuality and its gospel remedy. Though ang issue nito ay malawak at marami pang pwedeng itanong, at kung kayo ho ay nagnanasa ng mga dagdag na materials that you can watch or you can read, pwede ho ay lumapit sa akin o kay Brother Daryl para mas lalo pang ma-enhance. Kung nahamon kayo kanina to be ready to give a reason of a hope that is in you. Pag nagtanong sila, pwede tayong sumagot, ay pwede ho tayong makatulong dyan. And Lord willing, pag-pray ho natin, next Sunday, magsisimula tayo ng panibagong series ng Sunday School. And the topic or the subject will be about worship. Worship. Isang napakahalaga at yun ang dahilan kaya tayo nagtitipon every Sunday. Amen? And sad to say, itong worship ay very much degraded sa maraming mga so-called churches. Nakapanood ako ng video at maaaring papakita ko dito sa church na kung saan sa isang church sa Amerika, supposedly church, dahil Super Bowl, alam niyo Super Bowl sa football? Ang ginawa ba naman, yung bola, pinalitan ng Bible. At yung Bible ang sinipa. And that's supposed to be part of worship. Yung pastor mismo ay nakabitin sa isang tali at may malaking bola at ang background song ng pastor ay Came In as a Wrecking Ball. And that's supposed to be worship. So pag-aaralan natin, because we want to worship God in spirit and no, God wants us to worship Him in spirit and in truth. At ito'y napakahalaga. So pag-pray natin ang lesson na ito, and I would like to encourage mga kapatid, kung hindi kayo naka-attend ng mga Sunday school lesson ng mga nakaraan,
kayo ang nawalan. Napakaganda, napakahalaga ng mga lessons sa pinag-aralan, lalo na kanina, how to deal, yung HMU, help me understand. Sapagkat walang doktor na pagpasok mo sa kanyang klinika, bibigyan ka na lang agad ng gamot. Check upin ka muna. At napakaganda ho yun na gabay sa atin how we will be able to offer wise and godly counsel. So yun ang ating mga announcements. Pag-pray natin ang ating mga gawain. At salamat sa Panginoon na aking nakikita bilang pastor ang commitment ng mga kapatiran, ang pagpe-pray para sa isa't isa, ang pagmamahalan sa isa't isa, at naging yung ating mga young people. Young people, please be involved. Para hindi pumuti agad ang buhok ni Brother Daryl. Be involved, be extra involved sa mga pag-aayos, sa paghahanda. And thank you po sa mga nag-contribute sa I Love My Church last month, at sa atin hong mga ukay-ukay ngayon. Thank you po, at patuloy nating suportahan at ipag-pray ang mga gawain. Dahil ho dyan, after that, tayo ho ay dadako ngayon sa atin hong preparasyon sa pagsamba, at magkaroon ho tayo ng sandali ng personal at tahimik na pananalangin. Hingin natin ang tulong at gabay ng Panginoon para sa ating pagsamba sa Kanya. Let us pray. Tayo po'y sama-samang manalangin. O aming amang Diyos, dakila, banal, maluwalhati, soberanong Diyos, Ikaw na may hawak ng lahat ng bagay, Ikaw na lumikha at nagsusustento sa lahat ng iyong nilikha. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa dakila mong kabutihan, sa pagpaprovide mo ng aming mga kailangan. Lord, madalas ay higit pa sa aming mga kailangan. Lalo't higit, O Diyos, salamat sa pagbibigay mo ng katugunan sa aming pinakadakilang kailangan. Walang iba kundi ang kaligtasan. Na yung pinagkaloob ang iyong bugtong na anak. Nung kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa amin. O Diyos, salamat po, Panginoon. Ang ngayon kami natitipon bilang pag-alaala sa katotohanan na sa unang araw ng linggo ay nabuhay muli ang aming tagapagligtas, kung kaya't kami ay meron at nakasumpong ng tunay na kapahingahan, kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Lord, sa pagsasandaling ito, sa aming pagsasama-sama upang sambahin ka, tulungan mo nawa kami. Bantayan mo kami, paalalahanan mo kami, O Diyos, sapagkat sadya ang aming mga puso't isipan ay madaling pumunta sa iba't ibang mga bagay. Tulungan mo kami na makapag-focus sa iyo. At Lord, kami po'y nagmamakaawa. Kung meron mang naririto na wala pa sa tunay na pananampalataya kay Kristo, mahabag ka. Ikaw po ang magbukas ng kanilang mga puso't mga mata. At ikaw po, Panginoon, magbigay ng pananampalataya at pagsisisi sa kanila upang sila ay maligtas. At muli, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin nawa, ikaw lamang ang maitaas. Sa aming pag-aawitan, pagkakaloob, pananalangin, sa aming pakikinig ng pangangaral ng iyong salita. O Diyos, sa lahat ng ito, ikaw po nawa ang maluwalhati. Nawa tunay, makapag-alay kami sa iyo ng alay na mabangong samyo sa iyong harapan. At masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkakasala laban sa iyo, O Diyos. Patuloy mo kaming bigyan ng mas matindi pang pagkamuhi sa kasalanan at patuloy na biyaya upang patuloy na patayin ang mga kasalanan na katahan sa amin. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa po tayong lahat, tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, tangi ang dugo ni Kristo. May magaling
sa karumihan ng puso ko at huhugas sa sala ng iyang dugo ni Kristo, balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala ng iyang dugo ni Kristo. Kung patawad ang nais, magpasakop ka kay Kristo. Puso mo ay lilinis ang sa dugo ni Kristo, balong ng pag-asa, malinis sa puso ko, panghugas sa sala ang iyang dugo ni Kristo. Tayo'y may katubusan dahil sa dugo ni Kristo. Ang ating kabanalan dahil sa dugo ni Kristo, balong ng pag-asa, malinis sa puso ko, panghugas sa sala ng iyang dugo ni Kristo. Siya ang ating pag-asa at kapayapang tunay. Lapit na't manalig ka sa dugo ni Kristo lamang, balong ng pag-asa, malinis sa puso ko, panghugas sa sala ng iyang dugo ni Kristo. Manatili po tayo nakatayo. Para po sa pagbasa ng mga talatang ating basihan sa ating pagkakaloob, atin pong basahin ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8 sa Tagalog. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, banal at kapuri-puri sa lahat, O Diyos, kami patuloy na nagsasamba sa iyo. Nagpapasalamat, O Diyos, sa kadakilaan mo, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig na umabot sa aming mga makasalanan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay Diyos na mapagmahal at mabiyaya, Panginoon, na isinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, upang magbayad ng aming mga kasalanan at kami tubusin, O Diyos. At ngayon ay may buhay na walang hanggan sa pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat po sa katotohanan ng Ebanghelyo. At kalakip nito, O Diyos, ay patuloy mong sinusustentuhan ang aming mga pangangailangan sa tuwina. Gaya ng nababasa namin, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, kami pinasasagana mo, O Diyos, upang kami rin naman ay sumagana sa mabuting gawa. Kaya ngayon, O Diyos, kami mag-aalay sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na tunay ang nagagalak sa pagbibigay sa iyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, anuman ang malilikom namin, Panginoon, ay magamit sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Sa ikalalaganap ng Ebanghelyo, O Diyos, at sa pagpapalago mo sa pananampalataya ng iyong mga anak, Panginoon.
At higit sa lahat, O Diyos, ay ikaliligtas pa ng mga wala pa sa pananampalataya, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng gawain, O Diyos, ngayong umaga, Panginoon, nawa ang lahat ng ito ay magbigay ng kapurihan sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, All hail the power of Jesus' name. All
sacred throne. We at His feet may fall, we at His feet may fall. We'll join the everlasting song and crown Him, crown Him, crown Him, crown Him, and crown Him Lord of all. Tayo po'y magsiting lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay magbigay puri sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagbasa po ng kanyang mga salita. Sabay-sabay po nating basahin mula po ito sa Roma chapter 10 verses 11 to 17. Ready, read. Sinasabi ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Walang pagkakaiba ang Hudyo at Griego sapagkat iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y mapagpala sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano sila tatawag sa hindi nila sinasampalatayanan? Paano naman sila sasampalataya sa hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo? Gaya ng nasusulat, napakaganda ng mga paang nagdala ng mabuting balita. Subalit hindi lahat ay sumunod sa Ebanghelyo, sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Kaya ang pananampalataya ay nanggaling sa pakikinig at ang naririnig ay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ni Kristo. Purihin po ang Panginoon, maaari na po tayo magsiupo. Tayo po dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isang katotohanan, ngunit ito ho ay isang nakakalungkot na katotohanan na maaari nating alam o maaaring alam natin ang katotohanan, ngunit hindi natin nahahandle ng tama ang katotohanan. Laging may panganib na abusuhin ang katotohanan na ating nalalaman. Particularly, at gusto kong bigyang pansin, ay ang mga katotohanan sang-ayon sa salita ng Diyos. Isang example ho dyan ay ang katotohanan ng kalayaan na meron tayo kay Kristo or ang doktrina ng Christian liberty. At nahandoon ang paalala at warning ni Apostol Pablo na hindi dapat abusuhin ang liberty na meron tayo kay Kristo. Ang sabi niya sa Galatians 5:13, For brethren, ye have been called to liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. So merong katotohanan, we are called, tinawag tayo ng Diyos sa ating kaligtasan, sa kalayaan kay Kristo, pero nandoon yung danger na pwedeng abusuhin ang kalayaan na meron tayo kay Kristo at gamitin itong pangtakip sa pita ng laman. At the same time, meron din namang katotohanan na napakahalaga na ating sinasampalatayanan, na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya lamang ng Panginoon. At ang sabi ng salita ng Diyos, kung saan sumasagana ang kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya. Ito ba'y totoo? Yes, ito ay totoo. Pero ano daw paalala ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 verse 1? Ang sabi niya, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Kung mas madami ang biyaya, pag mas madami ang kasalanan, so kung gusto mong mas madaming biyaya ng Diyos, anong kailangan mong gawin? Gumawa ka pa ng kasalanan. Ang punto ho ay ito, may mga katotohanan sa salita ng Diyos na pwedeng abusuhin, pwedeng ma-misapply. At ang katotohanan ho na ito ay present din sa doktrina ng divine election.
Kung nyo naalala ang ating pag-aaral sa Romans chapter 9, maliwanag na maliwanag ang katotohanan na ang Diyos, sangayon sa kanyang soberanong kalooban at hindi base sa anuman na meron sa tao, ay humirang ng mga partikular na sisidlan ng kahabagan ng Diyos, na inihanda ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. Now, ang nangyayari ay merong mga mangilan-ngilan lang naman, pero merong mga, isa sa mga kilalang theologian na ganito, na mishandle niya at dumiretso sa hyper-Calvinism ay ang theologian na si John Gill. Na dahil ang Diyos ay pumili na ng mga tao na ililigtas, then therefore, wala na tayong kailangang gawin, maupo na lang tayo dito at hintayin na lang natin silang dumating. That is an abuse of the truth. That is mishandling the truth of the gospel and the sovereignty of God in salvation. At ito rin ay makikita natin clearly sa salita ng Diyos sa ating pag-aaralan ngayon, na kahit na tayo naniniwala sa katotohanan na ang Diyos ay pumili ng mga partikular na individual na kanyang ililigtas, ay tayo inutusan pa rin ng Diyos at merong malinaw na obligasyon na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat. At ito ho ang mensahe natin ngayong umaga. Salvation is only possible to those who, in faith, call to God for salvation through the hearing of the faithful proclamation of the gospel. Posible ang kaligtasan sa mga dahil sa pananampalataya ay tatawag sa Panginoon sa ikaliligtas, at ito'y mangyayari sa pamamagitan ng kanilang pagdinig sa matapat na pangangaral ng ebanghelyo. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami po ay humihingi ng iyong kahabagan. Biyaya, O Diyos, tulungan mo kami sa pag-aaral namin ng iyong salita. Lalo't higit, O Diyos, maawa ka sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. At nawaloobin mo na ngayong umagang ito ay marinig nila ang iyong tinig at sila ay tumugon at lumapit sa tagapagligtas ng kanilang mga kaluluwa. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, magkaroon ho tayo ng konting review. Pinag-aralan natin last Sunday ang verses 8 to 13. Sadly, ito ay madalas na napipilipit ng marami na ginagawa itong ritualistic citation ng partikular na panalangin upang maligtas ang mga tao. Ika nga, ang sabi ni Apostol Pablo sa Philippian jailer, hindi pray after me and be saved. Ang sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So Romans chapter 10 verse 8, ang sabi ni Pablo, but what saith it? At ano yung pinapersonify niya na para dito ay nagsasalita? Walang iba kung hindi ang pananampalatayang nagpapaging matuwid, nagbibigay ng estadong matuwid, legal na katayuan sa harapan ng Diyos na matuwid. Ibig sabihin ay kaligtasan. Ibig sabihin ay kapagiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Anong sinasabi ng pananampalatayang ito? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thine heart. That is the word of faith which we preach. Ang kaligtasan, ang katotohanan ng mensahe patungkol sa kaligtasan ay hindi malayo at hindi nakatago. Ito ay malapit at ito ay nakahayag. At ang sabi ni Apostol Pablo, ito ang aming ipinapangaral. At napakagandang sukatan ho ito ng mga tao na nakakausap natin, maging mga taong kumakatok maaari sa mga tahanan at nagpapakilalang sila ay relihiyon o mga ngaral mula sa Panginoon. Ito ba ang kanilang ipinapangaral? Gusto ko lang hong i-note natin sapagkat sa pag-aaralan natin ngayong umaga, magkakaroon ng mga patong-patong, sunod-sunod na rhetorical question si Apostol Pablo. Particularly, ang sabi niya, how shall they hear without a preacher? Paano sila makakapakinig kung walang mangangaral? At gusto kong ipalik ang inyong kaisipan dito sa verse 8. Ang sabi ni Pablo, we preach. Merong mangangaral. Sila'y nangangaral ng daan ng kaligtasan.
Ito ang mensahe ng mga apostol patungkol sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Na pagdating sa Romans 10 verse 9, ang sabi, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Walang works na involved, walang ritual na involved, walang sacrament na involved, walang pillars na involved. Ang involved lamang ay isang makasalanan na mananampalataya kay Kristo Jesus. Mananampalataya sa Ebanghelyo. Walang relihiyong involved. True faith in the gospel. Ito yung isang pinag-aralan natin last Sunday. True faith in the gospel confesses that Jesus is Lord. Ang tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo ay nagko-confess na si Jesus ay Panginoon. At ito'y sa pamamagitan lamang ng gawa ng banal na Espiritu. Sad to say, today's evangelicalism had made this the easiest thing to do, to be saved. Naalala ko noon, may gospel tract pa, na ang title, Madali ang Maligtas. 1, 2, 3, pray after me, wala, you're saved. Wala talaga. Itong mga talatang ito, verses 8, 9, and 10, hanggang verse number 13, sabi, madaling maligtas, i-confess mo lang, i-confess mo lang. Subukan mong sabihin yan sa first century Kristiyano. I-confess mo lang. At pininta natin ang larawan ng mga tao na kung saan sinulatan ni Apostol Pablo na kung ikaw ay Hudyo and you will confess Jesus as Lord. At kung ikaw ay pagano and you will confess Jesus is Lord. Maaaring ang ibig sabihin nito, ikaw ay mamamatay o ang pamilya mo ay mahahati o ikaw ay mauusig o mawawala ang lahat ng iyong ari-arian because you confess Jesus is Lord. Hindi ito madali. Actually, hindi ito kaya ng tao. Hiwalay sa kilos ng banal na Espiritu. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 12 verse 3, wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is Lord, but by the Holy Ghost. As we have said, pwedeng mapagkunwari. Kagaya sa Matthew chapter 7 verse 21, not everyone that saith to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of my Father. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya na Panginoon ay Kristiyano, pero ang mga tunay na kumikilala sa Kanya bilang Panginoon ay sa pamamagitan lamang ng pagkilos ng banal na Espiritu. Ang noong punto, confession, true, genuine confession, ay laging kakambal ng tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo. Genuine confession is the result of the work of the Holy Spirit which indwells all those who truly believes the gospel. Ang tunay na pagsikonfess o pagsasaysay na si Jesus ay Panginoon ay resulta ng gawa ng banal na Espiritu na nakatahan sa mga tunay na nampalataya sa Ebanghelyo. Verse 11, Romans chapter 10, for the scripture saith, whosoever believeth in him shall not be ashamed. Please take note, ang may diin ngayon dito ay yung salitang whosoever. Sa verse 11, 12, and 13, yun ang may diin. Whosoever. Hindi Hudyo lang, hindi pagano lang, kahit sino. Verse 11, for the scripture saith, whosoever believeth in him shall not be ashamed. Hindi ka mapapahiya. Verse 12, for there is no difference between Jew and the Greek. Walang pagkakaiba, sila kapwa ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas at ang tanging pag-asa nila ay ang mayamang kahabagan ng Diyos. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. But it is in verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Lahat ng tatawag
And again, yung tawag dyan, wag mo isa-separate at hindi pwedeng gawin na parang ritual na isang panalangin na gagawin. This is a call to God out of faith. Subukan mong imaginein ang pananampalataya sa kaliligtas na walang pagtawag sa Panginoon. Hindi uubra. Nahandoon ang pagkilala, nahandoon sa pagsampalataya kay Kristo. Kaakibat nito ang pagtawag sa Panginoon. Maaaring hindi man lumabas sa bibig, ito ay pagtawag sa Diyos para siya ay iligtas. At ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo sa verse number 14, ang pinaka-sentro ng ating pag-aaral, ito ang mga rhetorical questions, verse 14 hanggang verse 15. Ang sabi niya sa verse 14, how then shall they call on him on whom they have not believed? And how shall they believe on whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? So atin hong bigyang pansin ang bawat isa na ito. Sa verse 14, ang sabi, how then shall they call on him in whom they have not believed? Hindi sila tatawag sa hindi nila sinasampalatayanan. No amount of external confession or prayer can negate the necessity of true faith. Hindi pwede. Kahit 100 beses ka pa sumunod sa sinner's prayer, hindi ka maliligtas kung walang tunay na pananampalataya. At ako ho ay natatakot sapagkat maraming mga tao sa loob ng mga evangelical churches, even Baptist churches. Alala ko ho, may nagkwento sa akin. May kausap siya na matagal ng member ng church, kapatid ng asawa ng deacon ng church. Matagal na silang nandun sa church. Mas nauna pa sila dun sa church. At nung siya tinanong, nanay, paano ho kayo naligtas? Kasi tinanggap ko si Jesus. At nung nagpatuloy pa yung tanong, ang ibig sabihin niya kasi sumunod siya sa panalangin ng pagtanggap. So para sa kanya, kaya siya ligtas ay dahil merong diniktang panalangin na sinundan niya. Yun ang pag-asa niya. At hindi si Jesucristo. Mag-ingat ho tayo sapagkat napakadaling dumulas sa bagay na ito. Anong sagot sa tanong na ito? How shall they call on him on whom they have not believed? Ang tangi lamang pwedeng mangyari kung hindi totoong sumasampalataya and they will call on him it is out of hypocrisy. Hindi totoo. As Jesus said, that all that call unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Ang punto, hindi maaari. Ang hindi tunay na sumasampalataya kay Kristo, hindi tatawag kay Kristo. And again, this is not a mere act of the will or the decision for Christ to let him in your heart. For a person to believe, it will take the work of God. Para manampalataya ang isang tao, kailangan ang pagkilos ng Diyos. At naalala ko noon dati, ito yung gawain ko, lagi, nandun yung emotional appeal, na si Kristo ay nasa labas. Buksan mo ang puso mo. Buksan mo ang puso. Ang sabi ni Jesus, narito ako at kumakatok na pimintuan ng iyong puso at sino mang magbubukas at ako'y papasok. Revelation chapter 3 verse. At hindi ho personal yon, ang context nun ay church. At sa Bible, ang magbubukas ng puso ay hindi ang tao, ang Diyos. Ang sabi sa Acts chapter 16 verse 14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us. And now, merong authorial comment si Luke na nagsulat dito. At ang sabi ni Luke, whose heart the Lord opened. Binuksan ng Diyos. Hindi sinabi na, Lydia, gusto mo bang buksan ko yung puso mo? Kasi
Siyempre, ang mahalaga yung free will mo eh. Ayokong i-overwrite yung free will mo. So kung bubuksan mo yung puso mo, tsaka lang kita tutulungan. No. God opened the heart of Lydia. Binuksan niya ang puso ni Lydia at ang sabi ng salita ng Diyos, ano ang naging resulta? That she attended unto the things which were spoken of Paul, at ang implication niyan, she believed. Siya ay nanampalataya. So how will they call upon Him and whom they have not believed? Hindi mangyayari yun. Hindi sila tatawag sa Panginoon kung hindi sila tunay na mananampalataya kay Kristo. And the next rhetorical question sa verse number 14, ang sabi ni Pablo, and how shall they believe on Him and whom they have not heard? Paano sila mananampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Now, to be honest, meron dalawang major variant ang translation ng text na ito, ng portion na ito ng verse number 14. Kung mapansin niyo ho, sa King James, kung niyo naalala, ating basahin muli, and how shall they call on Him in whom they have not believed, and how shall they believe in Him, at ang isang mahalagang word dito ay yung word na of whom they have not heard. Paano sila sasampalataya sa Kanya kung hindi sila nakapakinig ng patungkol sa Kanya? Nakuha niyo ho? Sa ibang translation, for example, sa ASV, na siyang basihan ng NASB, sa ASV, ang sabi, and how shall they call on Him in whom they have not believed, and how shall they believe in Him? Anong nawala? Wala yung off. How shall they believe Him whom they have not heard? Sa translation Tagalog, paano sila sasampalataya sa Kanya kung hindi nila siya napakinggan? Nakuha niyo yung pagkakaiba? Doon sa una, hindi sila nakapakinig ng patungkol sa Kanya. Doon sa pangalawa, hindi nila siya napakinggan. Isa pang translation sa LSB, sa Legacy Standard Bible. Ang sabi, how then shall they call on Him in whom they have not believed? How shall they believe in Him whom they have not heard? And then pagdating sa ESV, basahin ko lang yung portion na yon. And how shall and how are they to believe in Him of whom they have not heard? Ang punto ito, in the first variant, ang focus ay yung mensahe. Hindi nila narinig yung mensahe tungkol kay Kristo. Doon sa pangalawang variant, ang focus ay yung persona. Hindi nila narinig si Kristo. Alin ang tama? Now, gusto ko lang i-note nyo ho, lahat ng version na ito, King James, and kahit yung New King James, ASV, LSB, Legacy Standard, ESV, ay lahat ay faithful, very good translation, na ang goal nila is word for word. Verbal equivalence, hindi dynamic equivalence. Wala tayong time para i-discuss yun, pero these are, kung ikaw ay seryosong mag-aaral ng salita ng Diyos, ito ang mga version ng Bible na gusto mong meron ka. So ang punto ho ay ito, bumalik ka man sa Greek, both translation is possible. Sinubukan kong bumalik. So makitang ulo ko. Ang punto, both translation is possible. Now, gusto kong iharap po sa inyo mga kapatid, na kahit sa aling dalawa, walang problema sapagkat parehong totoo. Walang problema sapagkat parehong totoo. Sa unang variant, na ang focus ay yung mensahe, hindi sila nakapakinig ng mensahe tungkol kay Jesus, paano sila mananampalataya? Yes, ang sagot ay hindi pwedeng manampalataya ang mga tao sa mensahe na hindi nila napakinggan. Kung hindi sila nakapakinig ng katotohanan patungkol kay Hesus Kristo at sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. But it is also true, in a special sense, but in a true sense, si Kristo ay nagsasalita
at tumatawag sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Busak natin sa John chapter 10 verse number 14. Ang sabi ng John 10 verse 14 ay ito. I am the good shepherd. I am the good shepherd, and I know my sheep, and I am known of mine. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Verse 16, other sheep I have which are not of this fold. At lahat ng maayos na komentary, maliwanag sinasabi, meron pa ako ibang mga tupa na wala sa kawan na ito. At yung kawan na ito ay yung kawan ng mga Hudyo, at meron pang ibang mga tupang nasa labas, at ang pinapatungkulan nun ay yung mga Hentil. Now, question, nangaral ba si Jesus sa labas? Ang pangunahing nangaral sa mga nasa labas ay si Apostol Pablo. Pero ang sabi ni Jesus, other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice. Maririnig nila ang aking tinig, and they shall be one fold and one shepherd. Itong mga tupa ni Jesus na binigay sa kanya ng Ama, ngunit nasa labas ng Israel, they will hear His voice, and Christ Himself will bring them. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, ang sabi ni Apostol Pablo, 2 Thessalonians 2:13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Verse 14, whereunto He. Sino yung pronoun na He? Sino yung pronoun na He? Sa context, sa verse 13, God. God called you. How? By our gospel. So sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, in a very special, spiritual, but true way or sense, God and the Lord Jesus Christ calls. Tumatawag siya. 2 Corinthians 5:10, ang sabi ni Apostol Pablo, now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. Ang Panginoon ay nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Here's the point. When God's word, listen, when God's word is being preached faithfully, listen, God is speaking to His people. Kapag ang salita ng Diyos ay matapat na ipinapangaral, ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang kongregasyon. That's why, at mapag-aaralan natin ito sa ating Sunday school sa mga susunod, preaching is very much a part of worship. Sapagkat sa pangangaral ng salita ng Diyos, we hear not just the voice of the preacher, but the Word of God. So ito ho ay magandang paalala, una, sa bawat mangangaral, at Lord willing, kung meron mang tatawagin ng Panginoon dito ng mga dagdag pang mangangaral, at kung tayo ay hahanap ng mga tao na pakikinggan, ang bawat mangangaral ay merong napakahalagang gawain na siya talaga ay magtrabaho sa salita ng Diyos para tiyak niya na pag siya ay tumayo at siya ay nangaral, hindi ito boses ng tao kundi salita ng Diyos. At ito'y paalala rin sa bawat nakikinig na napakahalagang bagay na marinig ang salita ng Diyos o pakinggan ang salita ng Diyos sa matapat na pangangaral ng salita ng Panginoon. Oh, wag niyo sanang isipin, si Brother Paul, si Brother Dar, siya lang yan.
kung tama at matapat ang pangangaral ng salita ng Diyos. It is God speaking. Hindi ko sinasabing ituring yung Diyos ang pastor. That's not the point. Ang point ay kung tapat ang pangangaral ng salita ng Diyos, ito ay salita ng Diyos. And by the way, pangungunahan ko na yung lesson natin sa Sunday School. Bakit ito bahagi ng worship? Basahin yung salita ng Diyos. Sa lahat ng tao na nakarinig ng boses ng Diyos, ano nangyari sa kanila? Nagpapatira pa sila. So note, hindi ang preacher, kung hindi ang salita ng Panginoon. As Paul said sa 1 Corinthians 3 verse 5, ang sabi niya, "Who then is Paul and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man." Sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? We are ministers. Kami ay mga lingkod. Sa paano at ginamit lamang kami ng Panginoon para kayo ay manampalataya, even as the Lord gave to every man. Question, sino na nagbigay ng pananampalataya? Hindi si Pablo, hindi si Apollo, ang Diyos ang nagbigay. So kung sa biyaya ng Diyos ay ginamit niya ang isang mangangaral o ang isang tao, hindi glory to the pastor, it's glory to God. Verse 6, "I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planted anything, nor neither he that watereth, but God that giveth the increase." Verse 5, it's God. Verse 6, it's God. Verse 7, it's God. Ang sabi ni Pablo, hindi kami. So magandang paalala ho sa atin, if the word of God is faithfully being preached, at warning ho ito, kung mapatapat na ipinapangaral ang salita ng Diyos, ngunit binabaliwala mo ito, hindi mo binabaliwala ang mangangaral, binabaliwala mo ang Diyos. Ulitin ko ho, kung matapat ang pangangaral ng salita ng Diyos at binabaliwala mo ito, at mas pinipili mo mag-ML, at mas pinipili mo ang ibang mga bagay, at binabaliwala mo ang salita ng Diyos, hindi mo binabaliwala ang mangangaral, binabaliwala mo ang Diyos na patuloy na nagbibigay pa rin ng hininga sa iyo. So nais ko hong tawagin ang bawat isang naririto na sa pangangaral ng Ebanghelyo, hindi lamang ang pastor o ang mangangaral na tumatawag sa iyo na manampalataya ka kay Kristo, si Jesus mismo. Ang Diyos mismo ay nag-uutos sa iyo na manampalataya ka. At ang sabi ng Hebrews chapter 3 verse 15, while it is said, "Today, if ye will hear His voice, harden not your hearts." Kung ngayon naririnig mo ang tawag ng Panginoon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Kung naririnig mo ang tawag ng Ebanghelyo, huwag mong patigasin ang iyong puso. Dahil kung babaliwalain mo ang pangangaral ng salita ng Diyos, paano ka mananampalataya? Dahil kung binabaliwala mo ang tapat na pangangaral ng salita ng Diyos, binabaliwala mo ang Diyos. How then shall they call on Him on whom they have not believed? And how shall they believe on Him on whom they have not heard? And how, this is the third rhetorical question, and how shall they hear without a preacher? Anong sagot? Paano sila tatawag kung di na napakinggan? Hindi sila makakatawag. Paano sila tatawag kung di sila sumasampalataya? Hindi sila makakatawag. Paano sila mananampalataya kung di na napakinggan? Hindi sila makakasampalataya. Paano sila makakapakinig kung walang mangangaral? Hindi sila makakapakinig kung walang mangangaral. At gusto ko saysayin mabilis ang tatlong katotohanan. Una, the primacy of preaching. Ang pangunahing bagay ho sa mga gawain sa church na ito ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi dahil gusto lang naming sikat ang pastor.
mas sisikat kami ni Brother Daryl sa showbiz. Mas magba-viral kami doon. Joke lang po yun. Ang Diyos ang naglagay. Kaya hindi mapapalitan ng audio sermon. Hindi mapapalitan ng printed sermon. Hindi mapapalitan, listen, hindi mapapalitan ng replay sa Facebook. And praise God sa availability ng mga technology na yan. Pero hindi mapapalitan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ang naglagay. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 1:21, "For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe." Ang maganda yung pagliliwanag. Hindi ko naalala kung sino nagsabi. Malamang si Steve Lawson nagsabi. Sabi niya, not foolish preaching, but the foolishness of preaching. Because this world, ang mundong ito, ang pananaw sa preaching is foolishness. Ano? Pupunta ka sa church na yon at uupo ka for 40, 45, 50 minutes at pakikinggan mo yung isang tao na hindi mo malaman kung galit o hindi? Kamangmangan, pag-aaksaya ng oras, walang kwenta. But it pleased God. Ito ang kagustuhan, ang kalooban, ang Diyos ang naglagay at nawa lumipas man ang mga henerasyon, manatiling nangunguna at nasa ibabaw ng mga ministeryo ang pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat ang Diyos ang naglagay. The primacy of preaching, pangalawa, muli, nandun tayo sa how shall they hear without a preacher. Pangalawa, the primacy of preaching among other means. As we have said, meron ng iba't ibang mga means. Nung panahon ng mga apostol, halos stuck ka lang sa iisa. Walang audio sermon noon. Walang wifi. Napakadalang ng printed materials at kung meron man, napakadalang ang marunong magbasa at kung meron man, napakamahal ng mga printed materials. Walang printed, actually, written. Hindi available ang karamihan ng mga libro, hindi available ang mga teknolohiya na meron tayo at nakadepende ang mga tao sa pakikinggan nilang pangangaral. And by God's providence, sa biyaya ng Panginoon, napakarami ng iba't ibang paraan at iba't ibang mga teknolohiya at kaparaanan ng salita ng Diyos. Nandiyan ang printed form, nandiyan ang mga booklets, nandiyan ang mga gospel tracts, nandiyan ang mga audio forms, nandiyan ang mga video forms na madali mo na konting type lang ma-access na natin. Pero ang lahat ng mga forms na ito ay hindi papalit sa inilagay ng Diyos na matapat na pangangaral ng kanyang salita. Pero nandun pa rin ang katotohanan, they will not hear and they will not believe if they will not hear the preaching or the proclamation of God's word. The point is this, lahat tayo ay inutusan ng Diyos. Una, the primacy of preaching. Pangalawa, the primacy of preaching among other means. Pangatlo, the need for preachers. Ang pangangailangan ng mga dagdag ng mga ngaral. Ang sabi sa Matthew chapter 9 verse 36, "But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then said he to his disciples," listen, JCBC, listen, ito'y salita ng ating Panginoon. Ang sabi niya, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Maraming aanihin, konti ang mag-aani. So, ang una nating dapat gawin, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Isa ito sa dapat nating laging Lord, magdagdag ka pa. Lord, kulang pa rin.
Mga kapatid, sa ating lugar dito sa Santa Maria, napakabiyaya ng Panginoon. Sa loob ng 4 na kilometro, madaming Christian church. Pero kulang pa rin. At lalong magkukulang ang kakasipan ng mga nasa church ay trabaho lang ni pastor yan. Nais kong paalala ho sa atin, hindi mo kailangan maging pastor para maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Kung pastor ka, dapat tagapaghayag ka ng Ebanghelyo ni Kristo. Pero sa iba't ibang kaparaanan, again as we have said, maraming iba't ibang kaparaanan na available sa atin ngayon. Gamitin niyo yung TikTok. Ilagay niyo ang Ebanghelyo. Facebook, YouTube, pwede yan ministry. Pwede yang ministry. Dahil hindi sila mananampalataya sa hindi nila napakinggan. At paano nila makakapakinig kung walang maghahatid sa kanila ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Tayong lahat ay may obligasyon. Yes, naniniwala tayo na ang Diyos ay pumili ng mga ililigtas. Pero narito rin ang katotohanan. Pinili niya rin ang kaparaanan. Paano ang mga pinili o hinirang niya na ito ay maliligtas? Paano sila mararating ng Ebanghelyo? At kailangan ng mga mangangaral. Kailangan ng mga tagapaghayag. Muli, hindi mo kailangan na ikaw ay pastor o trained sa Bible School. Now, kung may opportunity, kung doon ka tinawag ng Panginoon, let it be so. Pero kailangan natin maging involved upang ang Ebanghelyo ay madala sa kaibigan natin, sa kapatid natin, sa kamag-anak natin, sa mga kaklase natin, at sa iba pang mga tao na dinadala ng Diyos sa buhay natin. Paano sila tatawag kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung hindi nila napakinggan? Paano sila makakapakinig kung walang tagapangaral? Nawa, tayo ay maging tapat sa obligasyon na ito. Let's pray. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sapagkat gumamit ka rin ng kaparaanan. Gumamit ka rin ng naghahayag ng Ebanghelyo upang ang Ebanghelyo ay makarating sa amin. At ikaw ang nagbukas ng puso namin upang kami ay manampalataya kay Kristo. At kami ay tumawag sa iyo. Purihin ka, O Diyos, sa iyong pagliligtas. At nawa ang iglesyang ito at ang bawat isa sa amin ay maging instrumento mo upang maging tagapaghayag ng Ebanghelyo. Lord, maraming aanihin at konti ang mga ani. Tumawag ka pa, magdagdag ka pa ng mga mangangaral, tagapaghayag ng Ebanghelyo. At awa hindi lamang sa pamagitan ng aming bibig, kundi ang aming mga buhay ay maging kaparaanan upang ang Ebanghelyo ay makarating sa iba. Salamat po. Lahat na ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Ulitin po natin, to God be the glory. Praise the Lord.
Panginoon, salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating mga kasama online. Muli, mga kapatid, ating balikan ang mga talata na ating napag-aralan at hingin natin ang tulong ng Panginoon upang ito ay magkaroon ng epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin at patuloy tayong maging masikap at tapat na tagapaghayag ng Ebanghelyo sa iba. God bless po. Magandang tanghali. We are now dismissed. Open na po ulit ang ating Young People's Ukay-Ukay. Tangkilikin po natin, supportahan natin yung ating mga kabataan. God bless po. Magandang tanghali. Alas 2.